Isang magandang gabi po sa ating lahat. So ngayong gabi po ay nandito tayo na binigyan tayo ng malaking pribilehiyo para makapanayam ang isang kandidato mula sa District 2 ng lungsod ng Bacoor. At kasama po natin ngayong gabi ang iba't ibang klaseng mamamayan ng Bacoor na malayang makapagtatanong ng kanilang mga saloobin. At ito po ay masasagot ng ating kandidato na si Dennis Lopez. Magandang gabi po, Konsehal Dennis Lopez. Magandang gabi po naman. At magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Sir Councilor, ngayong gabi po ay malaya na po kayong ilahad ang inyong plataforma sa distrito ng Bacoor. At pagkatapos po nito ay makakarinig po kayo ng ilang mga katanungan sa mga mamamayan din po ng distrito. Opo. So, ngayon po, nais ko pong sabihin sa inyo ang unang-una, hindi po actually plataforma eh. Yung unang-unang gagawin po natin kung tayo po ipapalarin na maging councilor ho. Tatlong bagay lang po ang ating gagawin muna na mabilisan natin magagawa. Una, pabigas para sa mga nangangailangan at tulong pangtawid buhay. Una-una, madali natin itong magagawa sa pagbibigay po ng bigas kada katapusan ng buwan. Pangalawa, tulong pabaon sa mga nag-aaral. Hindi lang po ito sa mga matatalino, kundi dun sa mga bata na gustong mag-aral ng maayos. Subalit, wala po silang pambaon. So, meron po tayong programa pangtawid baon po doon. Pangatlo, yung mga bata ho, yung kalingain natin ng mga batang walang tahanan. So, madami ho tayo nakikita mga bata, pero wala ho nag-aaruga. Nakakalungkot, napakayaman ng Bacoor natin, pero hindi natin sila maalagaan. So yun po ang tatlong prioridad ng inyo pong Councilor Dennis Lopez po. Maraming salamat po. Yun po ang aking unang gagawin. Ito po yung mga nabanggit nyo pong plataforma o yung mga programa na nais nyo ipatupad. Una po, bigas para sa nangangailangan at tulong pangtawid buhay. Pangalawa, tulong pabaon para sa mag-aaral at ang hindi ay kalinga sa mga batang walang tahanan. So ang unang katanungan po ay sige po sa akin na po ito magmumula. Unang katanungan, Mr. Councilor, paano nyo po mapapaliwanag sa mga tao na itong mga plataforma na inihayag nyo ay matutupad nyo sa maliit na pondo na meron ka kung sakasakali pong palarin ka na maluklok bilang konsehal? Okay, magagawa ko po ito sa ganitong paraan. Unang-una, ang sweldo ng Office of the Councilor, kung ako po ipapalarin, ay ilalaan ko na kaagad ito. Ito po, yung sweldo ko sa loob ng 3 taon ay ilalaan na yan para sa pangtawid gutom, pangtawid pag-aaral, at doon sa mga batang kakalingain natin. So doon na po yan, hindi ko na po yan gagalawin pa. At sabi ko nga, ako pa ipipirma at iba na ang kukuha niyan sapagkat para talaga ilaan na to. So in that way, doon pa lang may papadama ko na ang yaman ng Bacoor. Mr. Councilor, may kakaroon po tayo ng follow-up question regarding po sa sagot po sa sweldo po. Sa tawagin po natin si Mark Dato. Okay, Mark, may tanong ka? Councilor, magandang gabi. Magandang gabi. Ako po si Mark, isa po akong negosyante. Sabi niyo po kanina magbibigay kayo ng bigas. At iaawas niyo po at gagamitin po yung inyong sahod. Pamilyadong tao din po kayo. Hindi po ba kailangan niyo rin yung sahod para gamitin po sa inyong personal na buhay? Napakagandang tanong, Ginoong Nario, no po? Unang-una, magagawa ko po yun. Ako naman po ay may kabuhayan na. Ang aking pong asawa ay isang abogada at siya naman po ay nakapag-establish na ng buhay. At hindi lang po yun, siya naman po ay isa ring opisyalis ng ating gobyerno at sapat na po yun sa amin na ikinabubuhay ng aming pamilya. Kaya nga naman po, kung hindi nyo po na itatanong, ay ako po ay isang pastor na sa loob ng 9 na taon ay nagawa ko pong hindi kumuha ng sweldo sa isang lokal na iglesia sapagkat sapat naman po ang aming kabuhayan. At kung yun po yung nagawa ko, alam kong magagawa ko rin yan sa bayan ng Bacoor. Magandang gabi po, Councilor. Ako po si Savannah Beatriz. Mag-aaral po. Bilang mag-aaral po, nais ko lang pong itanong sa inyo yung sa
plataforma niyo po tungkol sa pabaon, paano niyo po masasabi o paano niyo po maipapadama yon sa lahat ng mga mag-aaral sa lawak po o sa laki ng District 2 na tinatawag? Salamat, Binibining Beatrice. Napakaganda ng iyong katanungan. Ang akin pong sagot, una, hindi ko naman po pinangako na lahat to ay bibigyan natin. Hindi naman po lahat nangangailangan. Meron naman po sa atin mga may kaya naman po. Subalit sa bawat barangay, magkakaroon tayo ng pag-aaral doon sa mga bata o sa mga pamilya na talagang indigent. Ibig sabihin, talagang walang kakayanan. So in that way kukuha tayo ng mga bata na yan at sila po isa-isa ay tutulungan natin sa abot ng makakaya ng pondo ng ating pong Office of the Counselor. Especially, din po sa sweldo ng inyong konsyal, kung ano lang po ang kaya, yung po ang ating iaabot sa kanila. So in that way kahit sa maliit na paraan ay makakatulong tayo. Magandang gabi po, Councilor Dennis Lopez. Ako po si Victor Morga. Isa po akong mamamayan ng Bacoor. At ito po ang aking katanungan. Marami po akong nakikita mga bata na pakalat-kalat. At ang tanong ko po ay paano niyo po sila kakalingain? Napakaganda ng tanong mo, Ginoong Morga. Paano po sila kakalingain? Unang-una, kung tayo po ay papalarin, ako po ay makikiusap kay Mayor. Siyempre, ang ating ama ng bayan ang unang tatanungin natin dyan. Paano tayo matutulungan? Pangalawa, ito po ay ipapasa natin sa konseho na tulungan natin o bigyan ng pondo ang mga batang yan. At pangatlo, mas maganda po ako po bilang isang pastor ay mailagak po yung mga bata sa church na kung saan ay bibigyan natin ng pondo ang mga simbahan para sila ay arugain. At pang-apat, pwede po natin gumawa ng isang gusali na kung saan doon natin isi-shelter kasi po, alam ko po mayroon ng mga DSWD. Pero bilang isang konsyal na nagmamalasakit, iyan po ang gagawing kong proyekto na makapagtayo ng isang gusali na kung saan ay magiging kaagapay ng DSWD sa pag-aaruga ng mga batang nasa lansangan. Yun po ang aking gagawing priority sa aking pagiging konsyal ng bayan. So maraming salamat po sa mga dumalo at nakilahok sa ating maikling symposium. So Mr. Counselor, baka may nais po kayong pahayag? Ako po'y nais magpasalamat sa mga nakinig at dumalo sa ating pong munting symposium. Mga kababayan, ako po'y muling nakikiusap sa inyo. Tulungan niyo po ako. Ako po si Dennis Lopez, number 12 sa Balota. Kapag ako po ay inyong pinagkatiwalaan, gagawin ko po ang tama at ako po'y maglilingkod sa inyo. Maraming salamat po at mabuhay po kayo lahat.